Kumusta ka na, Han? Tanong ni Camille Navarro habang inaalis ang mga tuyong dahon sa puntod ng asawa niyang si Jacob. I miss you. Pasensya na. Ngayon na lang ulit ako nakabisita sa'yo. 3 taon na simula nang pumanaw si Jacob sa sakit sa puso. Nanghihinayang si Camille, nangungulila at hindi pa rin matanggap ang pagkamatay nito. College sweetheart sila ni Jacob. Ilang taong naging magkasintahan at 2 taong naging kasal. Akala ni Camille magiging okay ang lahat sa kanila. Pero maagang binawi ng Diyos ang kanyang asawa. Nagpatuloy pa rin si Camille sa buhay. Umuusad pa rin naman siya, pero alam niyang masakit pa rin ang iniwang sugat ni Jacob sa puso niya. Miss na miss niya na ito. Alam mo, Han, kung may naiwan ka lang sa aking anak, mas okay siguro. Hindi sana ako ganito kalungkot kasi may alaala ako sa'yo. Mahinang sabi ni Camille. Nagmuni-muni siya roon ng ilang oras. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang papa niyang si Eduardo. Yes, Papa. Mahina niyang sabi. Nasaan ka? Tanong nito. Umuwi ka muna. May kailangan pa tayong pag-usapan. Napabuntong hininga si Camille at muling tiningnan ang puntod ng kanyang asawa. Sige po, Papa. Pupunta po ako. Binisita ko lang po ang asawa ko. Pagkababa ng tawag, tumayo na rin naman si Camille. Lahat ng utos ng kanyang ama, sinusunod niya. Ito na lang kasi ang pamilyang mayroon siya. Walang kapatid si Camille. High school student naman siya nang pumanaw ang kanyang mama. Nang makauwi, pinadiretso na si Camille sa study room ng kanyang ama. Maupo ka, utos na Eduardo nang hindi siya tinitingnan. Marahan namang sumunod si Camille. Ang lamig sa boses ng ama, parang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanya. Wala pa man, pero umusbong na agad ang kaba sa kanyang dibdib. Ano po itong pag-uusapan, Papa? Mahinang tanong ni Camille. Tumingin sa kanya si Eduardo. May problema tayo, Camille. Malala at alam kong mahal mo rin naman ang kumpanyang iniwan ng mama mo. Parang tumalo ng puso niya. Tungkol saan po? Ano po bang nangyari? Malalim na huminga si Eduardo at hinimas ang ilong. Ikakasal ka kay Victor Almeda. Parang may sumuntok sa kanyang tiyan pagkatapos yung marinig. Si Victor Almeda? Papa, ano pong sabi mo? Mas matanda pa po yun sa'yo. Anong magpapakasal? Anak, wala nang magtitiwala sa akin. Siya ang makakatulong sa atin ngayon. Intindihin mo naman ako. Saad pa nito sa kanya. Lumulutang ang isip ni Camille. Alam niyang namomroblema sila sa kumpanya nila. Pero hindi niya lubos maisip na maiisip yon ng kanyang ama na ipakasal siya sa isang matandang mayamang lalaki. Bakit kailangan siya ang maging kapalit para lang umayos ang kumpanya nila? Narinig niyang mga usap-usapan noon tungkol kay Victor Almeda. Ilang beses niya na itong nakita sa mga gathering at alam niyang reputasyon nito sa mga babae. Kapag nakikita rin sila, napapansin niya mga kakaibang hagod ng tingin nito sa kanya. Umiiwas na lang siya para hindi na magkaroon pa ng issue. Sinabi niya na yon sa kanyang papa noon na may kakaiba sa mga titig ni Victor Almeda sa kanya. Nag-aalala ang kanyang ama para roon. Wala lang silang magawa dahil mas maimpluwensya ito sa mundo ng pagninegosyo. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit para siyang kalakal na ipapalit ni Eduardo sa matandang iyon. Gusto mo pong pakasalan ko ang Victor na yon na sigurado naman po akong katawan ng habol sa akin para bayaran ang utang mo sa sugal? Naputo lang boses niya. Halos sumabog ang galit at pagkadismaya. Ano pong tingin mo sa akin pa? Bagay na pwede mo pong ipagbili? Hindi mabasa ang mukha ni Eduardo, pero malinaw na desperado na ito at buo na ang desisyon. Ito lang ang paraan, Camille. Lumulubog ng negosyo ng pamilya natin. Kung hindi ko mabayaran ang mga utang agad, mawawala lahat. Alam kong hindi mo rin kaya yon. Napalunok si Camille at pilit pinatatatag ang sarili. Pero bakit kailangan ako ang isakripisyo mo? Mas kaya ko pang maghirap kaysa ikasal kay Victor Almeda na yon. Hindi ko po gustong magpakasal sa kanya. Isa lang ang asawa ko at si Jacob lang po. Sumandig si Eduardo sa sandalan. Ano pa bang mawawala sa'yo, Camille? Patay ng asawa mo. Byuda ka na. Kung ituturing ka namang reyna ni Victor, bakit magrereklamo ka pa? Ito lang ang paraan mo para mabuhay ng hindi naghihirap. Wala rin namang iniwang kayamanan ng asawa mo sa'yo. Dahil, ano ba naman ang asawa mo? Simpleng seaman lang. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Jacob.
Nawala na ang kaunting respeto ni Camille sa kanyang ama. Huwag na huwag mong babastusin ang alaala ng asawa ko sa akin. Unti-unting umusbong ang galit kay Camille. Pinakasalan niya si Jacob dahil mahal niya ito. Hindi masama ang intensyon at hindi naghangad ng kayamanang mayroon siya noon. Kaya kahit ayaw ng kanyang ama, pinakasalan niya pa rin si Jacob. Hindi niya matanggap ang kahit na anong pangiinsulto ng papa niya sa namayapa niyang asawa. Gusto na nga siyang ipakasal sa mayamang matanda, talagang yuyurakan pa ang pagkatao ng taong pinakamamahal niya. Puno ng galit at hinanakit na tinitigan ni Camille ang kanyang papa. Ano po bang nangyari sa'yo, papa? Nawala ang asawa ko, ang pinakamamahal ko. Nagluluksa pa ako. Pero heto ka po, para akong bagay na ibinibenta sa lalaking alam mo na may pagnanasa sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Bakit? Kapag naging mag-asawa kayo, magiging parte ng pagiging mag-asawa ninyo yon. Ibibigay mo dahil yun ang kailangan nyo sa relasyon nyo ni Victor. Saka ano pa bang mawawala sa'yo? Nakuha ka na naman ng asawa mo. Bata ka pa. Maaga kang nabiyuda. Huwag mong sabihin hindi ka mag-aasawa ulit. Umawang ang bibig ni Camille. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng naririnig mula sa kanyang ama. Para bang sinasabi nito na walang halaga ang katawan niya, na kung gawin niya ang mga sagradong bagay na yun kay Victor sa taong hindi niya mahal, tila isang simpleng palitan lang ng laman para ibsan ang pagnanasa. Naisip ni Camille na magpakasal pa rin ulit. Nagbabakasakali siya na kapag naghilom na ang puso niya sa pagpanaw ng kanyang asawa, muli siyang iibig at magkakaroon ng kulay ang kanyang buhay. Pero hindi sa ganoong paraan at lalong-lalo na hindi kay Victor Almeda na puno ng kamunduhan. Hindi kasi ganoon ang paniniwala ni Camille. Sagrado para sa kanya ang ganoong klaseng gawain. Hindi lang basta pagnanasa, kundi may pag-ibig dapat sa pagitan. Sa tuwing ginagawa nila yun ni Jacob noon, hindi lang basta katawan niyang binibigay, kundi buong puso at kaluluwa. Kaya hindi niya lubos na maisip na ibibigay yun kay Victor sa isang matanda at lalaking hindi niya naman mahal. Dapat ba ako magpasalamat na may ginagawa kayo para sa ikagaganda po ng buhay natin? Dapat po ba na ako ang isakripisyo ang buhay ko dahil sa mga pagkukulang mo? Tanong niya pa sa kanyang ama. Hindi ko gagawin. Hindi ko siya pakakasalan. Napapikit ng mariin si Eduardo. Wala kang pagpipilian. Gagawin mo to o hahanap ako ng ibang paraan, Camille, para lang maipakasal ka kay Victor. Naninikip ang dibdib ni Camille. Hindi ako binibenta. Anak mo ako pa. Umiling si Eduardo. Isa kang Navarro. Ang tungkulin mo ay para sa pamilya. Naluluhan na si Camille. Mukhang wala ng paraan para magbago ang isip ng kanyang ama. Talagang ipagkakatiwala siya kay Victor para lang maisalbang kumpanya at mabayaran ang mga utang nito sa kasino. Biglang bumukas ang pinto at may pumasok na matangkad at nakakatakot na lalaki. Walang iba, kundi si Victor Almeda. Tumingin ito ng matagal kay Camille na parang mangangaso. Anong ginagawa mo rito? Bulalas ni Camille sa lalaking halos tatay niya na. Umiwas siya ng tingin at agad na nandiri at nangilabot sa bawat tingin nito sa kanya. Lumapit si Victor kay Eduardo. Salamat sa pag-aayos ng meeting na to. Tumango si Eduardo ng mabilis. Victor, nag-uusap pa kami ni Camille. Pero huwag kang mag-alala, papayag siya. Sige, at maiwan ko na muna kayo. Umalis ang kanyang ama sa study room. Aalis na rin sana siya, pero pinigilan siya ni Victor. Hinawakan nito ang kanyang braso, kaya nagpumigla siya. Ano ba? Bitiwan mo ako? Sigaw niya rito. Muling tumingin si Victor kay Camille. Magugustuhan mo ang magpakasal sa akin. Sa lahat ng babaeng dumaan sa buhay ko, ikaw lang ang gusto kong pakasalan, Camille. Huwag kang mag-alala. Ituturing kita ng tama at ako ang bahala sa'yo. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Lumapit si Victor at akmang hahaplusin ang kanyang mukha, pero agad siyang umatras. Transaksyon namin ni Eduardo ang kasal nating dalawa. Ikaw ang premyo ko. Kapag kinasal tayo, hindi ka na Navarro. Magiging Mrs. Almeda ka na. Igagalang ka ng lahat dahil asawa kita. Magkakaroon ka rin ng karapatan sa lahat ng meron ako. Hindi ko ipagdadamot sa'yo dahil magiging akin ka rin naman. Nanginginig ang boses ni Camille pero nanindigan siya. Hindi ako premyo at hindi ako magpapakasal sa'yo kahit anong mangyari. Nakakadiri ka. Sinamyo ni Victor ang kanyang leeg. Marahas niya itong itinulak
pinapakitang galit na galit siya. Pero tumawa lang si Victor at dinilaan ang pang-ibabang labi. Halata sa mga mata nito ang pagnanasa sa kanya. Lalong naging madilim ang ngiti ni Victor at bumulong sa kanya. Sa una lang yan. Bibigay ka rin sa akin kapag sobrang hirap na kayo ng papa mo. Babalik ako at sa susunod, siguraduhin mong handa ka na. Nasasabik na ako sa iyo, Camille. Dalaga ka pa lang. Palagi na kitang naiisip. Bawat salita ni Victor nagdadala ng kilabot sa kanya. Napagtanto niyang wala na siyang kawala at parang wala na ring pakialam ang kanyang ama. Nang lumabas ito sa study room, doon palang bumuhos ang mga luha ni Camille. Dahil sa dami ng nangyari sa buhay ni Camille, natagpuan niya na naman ang kanyang sarili sa tahimik na sementeryo. Nandoon na naman siya sa harap ng puntod ni Jacob. Lumuhod si Camille sa harap ng puntod. Banayad na humaplos ang hangin sa kanyang buhok habang marahan niyang inilapag ang mga bulaklak at hinaplos ang mga ukit sa lapida. Napakislot ang kanyang puso. Ginigipit ako ni Papa. Sumbong ni Camille sa kanyang asawang si Jacob. Inaalala niya ang mga pinagsamahan nila. Sa bawat araw, hindi natatapos na hindi niya naaalala si Jacob. Naririnig ko pa rin ang tawa mo minsan, mahina niyang sabi. Lalo na kapag dumadaan ako sa kusina. Nagbe-bake pa rin ako ng garlic bread na paborito mo. Dahan-dahang nawala ang kanyang ngiti. Tila lumamig lalo ang paligid ng sementeryo. Sana nandito ka pa. Sana mas mahaba pang oras natin. Yumuko si Camille habang nanginginig ang tinig. Para akong ipinagbibili ng papa ko, Jacob. Kung nandito ka lang sana o si Mama, sigurado ipagtatanggol niyo ako. Ayoko kay Victor Almeda. Kapag tumitingin siya sa akin, parang gusto niya akong lamunin. Sabi ni Papa, ito lang daw ang paraan para mailigtas ang pamilya. Pero paano naman ako? Pumikit si Camille habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Matagal pa siyang nanatili roon. Ibinuhos ang kanyang damdamin sa katahimikan. Iniisip na naroon si Jacob, nakayakap sa kanyang balikat tulad ng dati. Pero hangin lang ang tumugon, pawang anino ng mga pagdadalamhati. Habang pauwi, mabigat ang mga hakbang ni Camille paakyat ng hagdan. Dala ang lungkot ang mga matang namamaga sa luha. May iniwan po sa vanity niyo, ma'am, sabi ng kasambahay sa kanya. Napakunot ang noo ni Camille. Ano yon? Sumagot naman ito. Padala po, mula raw po kay Sir Victor. Biglang gumapang ang lamig sa likod ni Camille. Wala siyang sinabi. Diretso siyang dumaan at umakyat ng hagdan. Nasa ayos pa rin ang kanyang silid tulad ng iniwan niya kaninang umaga. Napatingin siya sa kahon sa ibabaw ng vanity. Dahan-dahan siyang lumapit doon, may nakapatong na note sa ibabaw. Camille, para sa babaeng magdadala ng aking apelyido. Victor Almeda. Nilakumos niya ang papel at hinayaang mahulog sa sahig. Nanginginig ang mga daliri na binuksan niya ang kahon. Isang kwintas ang laman. Labis-labis ang kinang, mistulang ipapasuot sa kanya upang ipagyabang. Pero para kay Camille, hindi yung regalo. Hindi isang kwintas, kundi isang kadena sa leeg. Mabilis niyang isinara ang kahon. Ganito ba niya ako bibilhin? Bulong ni Camille habang nanginginig ang boses. Tumalikod siya mula sa vanity habang nag-aapoy ang mga mata sa galit. Daramdaman niyang niyurakan siya. Hindi lang dahil sa alahas, kundi sa ibig nitong ipakahulugan. Gusto nitong masakop siya at maging pag-aari nito. Naglakad-lakad siya sa loob habang bumubulong sa sarili. Hindi ako bagay, hindi ako transaksyon, hindi ako sa kanya, hindi pwede to. Binuksan ni Camille ang bintana. Gusto niyang sumigaw, tumakas at maglaho na lang. Isang bagong mundo ang pilit inilalakip sa kanya. Muling kinuha ni Camille ang kwintas na parang isang lason sa kanyang mga kamay. Itinapon niya yun sa kung saan, walang pakialam kung gaano pa kamahal ang halaga ng bagay na yon. Gabi na at nakahiga si Camille, pero hindi pa rin siya makatulog. Magulo pa rin ang kanyang isipan. Hindi niya hahayaang mangyari yon. Hindi na ako nakikita ni Papa. Isa na lang akong solusyon at si Victor, isang pag-aari lang ang tingin niya sa akin. Isang tropeyo, isang bagay na kukunin niya, pagmamay-ari at sisirain kapag gusto. Usal pa ni Camille. Dumaloy muli ang luha niya ng tahimik, ngunit tuloy-tuloy. Hindi ako papayag. Pumikit siya at huminga ng malalim. Bukas, magsisimula na si Camille magplano. Dahil kung walang darating upang iligtas siya,
Siya mismo ang magliligtas sa kanyang sarili. Nanginginig ang hawak ni Camille sa cellphone. May kailangan siyang tawagan. Kailangan niya ng tulong ng isang tao na hindi kilala ng kanyang ama. At wala na siyang ibang maisip kundi si Sabrina, ang kababata ng kanyang asawa na si Jacob na naging kaibigan niya na rin. Sabrina, mahinang tawag ni Camille nang sinagot nito ang tawag. Camille? Malat ngunit alerto ang boses nito. Anong nangyari? Bakit napatawag ka sa akin? May problema ba? Kailangan kong umalis dito. Lumayo sa papa ko. Saad ni Camille. Kailangan ko nang matutuluyan. Baka may alam ka o kahit sa inyo. Malayo sa Maynila yan, di ba? Kung saan ka nakatira ngayon. Please, desperado na lang talaga ako. Siyempre naman, pwede kang tumuloy dito sa mansyon. May isa kaming bakanteng rest house malapit sa mansyon at loob ng hasyenda. Pwede ka ron. Saad ni Sabrina sa kanya. Ano bang nangyari? Halos mabulunan si Camille sa sariling hininga. Ipinagkasundo ako ni Papa kay Victor Almeda. Mas matanda siya ng doble sa akin. At kung magpadala siya ng regalo, parang pag-aari niya na ako. Naiinis ako. Ang bastos niya. Pinipilit niya ako. At hindi man lang iniintindi ang pagluluksa ako sa pagkawala ni Jacob. Ikaw ang hinihingan ko ng tulong dahil malayo ang sa inyo. Wala rin siyang kilala sa side ni Jacob. Almeda? Saad ni Camille at parang naaalala ang pamilyaridad ng apelyidong iyon. Kilala ang mga Almeda sa trading, hindi ba? Si Victor, yung matandang manyakis na yon? Camille, hindi pwede. Kailangan mong umalis bago ka pa nila pilitin sa hindi mo gusto. Alam ko, kaya ako tumawag sa'yo. Sambit ni Camille, bahagyang nagpapasalamat dahil naiintindihan ni Sabrina ang nararamdaman niya. Pwede ka rito sa amin. Safe ka sa amin. Ancestral house to ng pamilya ng asawa ko at medyo liblib. Kaya hindi madaling mahanap. Makinig ka, Camille. Mag-impake ka lang ng mga kailangan mo. Huwag kang magsabi kahit kanino. Sumakay ka sa bus at pagdating mo, may sasalubong sa'yo na driver namin. Pumunta ka sa cruise estate. Ligtas ka dito. Namuo ang mga luha ni Camille. Salamat, Sabrina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hindi ka nag-iisa. Mariing sagot ni Sabrina. Para ko nang nakababatang kapatid si Jacob. Kaya parang kapatid na rin kita nang maging mag-asawa kayo. Sagot pa nito. Pagkatapos ng tawag, tahimik siyang nag-impake. 2 bestida, mga panloob, ilang necessities at maliit na litrato nila ni Jacob ang dala niya. Nag-withdraw na rin siya ng maraming pera. Kung maubos man, magtatrabaho na lang siya. Hindi pwedeng gamitin ang bank account niya dahil baka matrace pa kung nasaan siya. Isinuksok niya ang cellphone sa bulsa ng tote bag at binalot ang sarili ng makapal na shawl. Tahimik ang buong bahay, pati ang hangin sa labas, tila piniling manahimik. May ingat siyang naglakad palabas. Pagdating niya sa pintuan, huminto si Camille. Tinignan niya ang buhay na may mga alaala ng pagkabata niya, ng mga panahong kasama niya pa ang kanyang ina at ang saglit na pagsasama nila ni Jacob bilang mag-asawa. Kapag umalis si Camille, wala nang balikan. Magagalit si Eduardo. Hahanapin siya ng kanyang ama. Pero kung mananatili naman siya, para na rin siyang pinatay kapag napakasalan niya si Victor. Nang makarating sa bus terminal, sumakay si Camille doon. Umupo siya sa likuran, idinikit ang pisngi sa bintana, at pinanood ang syudad na unti-unting naglalaho habang umuusad ang bus. Hindi siya nakatulog sa biyahe. Dahan-dahang nagbago ang tanawin. Mula sa semento at sa mga building na salamin tungo sa bukirin at palikulikong kalsada. Kumakaway ang mga puno na tila bantay ng katahimikan. Idinikit ni Camille ang noo sa malamig na bintana ng bus. Naalala niya si Jacob, kung paano nito hinahawakan ang mukha ni Camille at hinahalikan na parabang siya lang ang babae sa buong mundo. Maya-maya nakarating na siya sa cruise estate. Isang itim na SUV ang naghihintay sa labas ng bakod. Bumaba agad ang driver nang makita siya. Miss Camille, pinadala po ako ni Ma'am Sabrina. Ihahatid ko po kayo sa ancestral house. Mahina siyang nagpasalamat at sumakay sa likuran ng SUV. Bahagya siyang napanatag na nandoon na siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakahinga siya ng walang takot. Pagliko nila sa mahabang daan ng cruise estate, sakalang siyang muling ngumiti. Naghihintay na si Sabrina sa balkonahe. Mabilis itong bumaba ng hagdan kahit hindi pa humihinto ang sasakyan at niyakap siya ng mahigpit. Dumating ka, bulong ni Sabrina.
Masaya ako naging maayos ang biyahe. Halika, pumasok na tayo para makapagpahinga ka na. Dinala siya ni Sabrina sa maliit na rest house na katabi lang ng mansyon. Ibinaba ni Camille ang bag sa gilid ng kama at dahan-dahang lumilingon-lingon. Salamat talaga sa tulong mo, Sabrina. Wika ni Camille. Ano ka ba? Okay lang. Sagot ni Sabrina. Pamilya kita at ang rest house na to ay sayo hanggat kailangan mo. Paano kung hanapin ako ni Papa? Mahanap niya kaya ako rito? Tanong pa ni Camille. Hayaan mo siya. Hindi siya makakapasok. Mahigpit ang security ng asawa ko. Nakangiting sabi ni Sabrina. Nasa ibang lugar na siya ngayon para magtago. Hindi pa lubos na malaya pero ligtas na mula kay Victor Almeda at sa pamimilit ng papa niya. Bandang hapon, tumambay na lang muna siya sa balkonahe. Dinadama niya ang sariwang hangin sa paligid hanggang sa may narinig siyang boses mula sa likuran. Ikaw siguro si Camille. Lumingon siya rito, isang binatang nakatayo sa arko ng hardin at may dalang tray ng merienda. Maitim ang buhok, kayumanggi ang balat, at may matang parang matalim pero banayad din naman. Halos kasing edad niya o marahil mas matanda ng kaunti. Ako si Milo, pakilala nito. Tauhan ako dito sa hacienda, pero kaibigan ako at pinagkakatiwalaan din ni Gabriel na asawa ni Sabrina. Pinadala ko ni Sabrina dahil kapag may mga kailangan ka, pwede mo akong lapitan. Isa rin ako sa mga magiging bantay mo rito. Mas malapit sa'yo para alam ko rin ang mga pangangailangan mo. Tumayo si Camille. Salamat, Milo. Inabot nito ang tray na may bahagyang ngiti. Maligayang pagdating sa Cruz Estate. Nagsalubong ang kanilang mga kamay. Maya-maya'y umalis na rin naman si Milo. Tiningnan na lang ni Camille ang binata habang bumabalik sa mansyon. Hindi pa alam na ang estrangherong yon ang magkakaroon ng malaking papel sa kanyang buhay sa mga susunod na araw. Mas maayos bang tulog mo kagabi? Tanong ni Sabrina habang inaayos ang naligaw na hibla ng buhok ni Camille. Oo, Sabrina. Para akong nakapagpahinga talaga. Mahinang sagot ni Camille. Napangiti naman ito at hinaplos ang tiyan. Mabuti naman. Ako nahirapan ako matulog kagabi. Pati si Gabriel napuyat sa amin ng baby ko rito. Mahina naman siyang tumawa. Ninang ako ha? Siyempre naman, Camille. Nakangiting sabi ni Sabrina. Hinaplos niya rin ang tiyan nito. Minsan, iniisip niyang sariling buntis rin. Pangarap niyang bumuo ng pamilya, magkaroon ng mga anak at maging isang mabuting ina. Pero bago pa yun matupad, nawala ng asawa niyang si Jacob. May hinahain sa kanyang bagong buhay. Gusto ni Victor na maging asawa siya. Pero hindi niya lubos maisip na ito ang magiging ama ng kanyang mga anak. Kung magmamahal man siya ulit, alam ni Camille na wala sa listahan ang bastos na matandang yon. Naglakad sila sa kahabaan ng malawak na pasilyo, exercise na rin ng buntis na si Sabrina. Pagtapat nila sa sala, huminto si Sabrina at itinuro ang isang matangkad na lalaki na nag-aayos ng bagong putol na mga lili sa isang vase. Si Milo yan, sabi ng kaibigan niya. Isa sa mga pangunahing guard ng pamilya ng asawa ko. Napakunot ang noon ni Camille. Oo, nakilala ko siya kahapon, pero mukha lang siyang parte ng bahay na to. Matangkad ito, may pangangatawan ng isang tao na hindi kailangang sumigaw para pakinggan. Bahagyang tumango si Milo bilang pagbati. Saka muling ibinalik ang atensyon sa mga bulaklak. Huwag kang palilin lang sarahan ng kilos niyan, ani Sabrina nang may ngiti. Mahilig lang talaga siyang maghalaman at mag-arrange ng flowers dito sa bahay. Kaya niyang bumaril ng nakapiring at tamaan pa rin ng target. Dati siyang Philippine Navy, pero pinili niyang dito muna maglingkod sa pamilya ng asawa ko. Kasi kung hindi ako nagkakamali, may utang na loob siya at ang nanay niya sa mga cruise. Mukha siyang parte ng pamilya dahil yun naman talaga ang turing sa kanya ni Gabriel at ng mga pinsan ng asawa ko. Para siyang misteryo sa akin, bulong ni Camille. Nagpatuloy sa paglalakad si Sabrina. Pinagkakatiwalaan siya ni Gabriel sa lahat ng bagay. Alam mo naman ang pamilya nila. Maraming kalaban sa negosyo kaya marami ring banta. Kaya nga malihim kami at sa liblib pinipiling tumira. Minsan, ako na lang ang nalulula sa yaman ng pamilya ni Gabriel. Ang naiisip ko lang naman sa kanya, siya yung magsasaka sa amin na naligaw at nawala ng alaala noon at simpleng minahal lang ako. Mahinang tumawa si Camille. Alam niya ang kwentong yon. Kakaiba rin ang love story ni Sabrina. Naging saksi sila roon ni Jacob. Maraming pinagdaanan ang mga ito, kaya alam niyang deserve ng mga ito ang isa't isa.
Yang si Milo, hindi lang yan siya basta tauhan. Parang pamilya na rin. Nakangiting dagdag ni Sabrina. Muling lumingon si Camille kay Milo. May kung anong nakakagambala sa kanya sa katahimikan ng binata. Hindi sa paraang nakakatakot, kundi parang may alam ito sa mundong hindi mauunawaan ng iba. Parang may mga bagay na itong nakita na hindi niya kayang sabihin kahit kanino man. At nang muling magsalubong ang kanilang mga mata bago siya lumiko, may kakaibang kilabot na dumaan sa kanyang sistema. Kinahaponan, sumama si Camille kay Sabrina sa library. Habang kumakain ng merienda at unti-unting bumubuhos ang ambon sa salaming bintana. Ibinaba ni Sabrina ang makapal na folder at yumuko ng bahagya. Pinasilip ni Gabriel sa mga tao niyang kumpanya ng pamilya mo at ang mga utang ng tatay mo. Mas malala kaysa sa akala natin. Kaya siguro desperadong na siyang ipakasal ka kay Victor Almeda. Nanginig ang boses ni Camille. Gaano ba kalala? May 2 taon ng mga lihim na transaksyon ng papa mo sa mga taong gumagawa ng ilegal. Nakasangla rin ng ibang property na iniwan ng mama mo. Napalunok si Camille. Hindi ko alam. Huminga ng malalim si Sabrina. Itinago niya sa'yo. Pero sisikapin ni Gabriel na maayos pa kung ano man ang maaari. Pwedeng hindi na mabawi lahat, pero mapapangalagaan pa rin ang nasa pangalan mo. Naninikip ang dibdib ni Camille. Ang dami niyong ginagawa para sa akin. Hinawakan ni Sabrina ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, mahal ka ni Jacob, kaya mahal din kita. Tutulungan kita kahit anong mangyari. Pagkatapos nilang kumain, nagpahinga na muna si Sabrina. Kaya naman, inabala niya na lang ang sarili sa mga pwedeng gawin doon. Naglakad-lakad siya sa hardin mag-isa. Nang lumiko si Camille, muli niyang nakita si Milo. Nakaluhod ito sa isang paso at inaayos ang tanim. Ikaw pala, Camille. Saad ni Milo. Magandang hapon. Magandang hapon din. Bahagya siyang napangiti. Nabanggit sa akin ni Sabrina na dati ka raw sa Philippine Navy. Tumangon naman si Milo at tumaas ang kilay. Oo, babalik din ako. Pero saka na, kapag hindi na ako kailangan ng mga cruise, mananatili ka rito, hindi ba? Huwag ka mag-alala, hindi ka masusundan dito ni Victor Almeda. Napasinghap naman siya. Kilala mo? Umigting ang panga nito at umiwas ng tingin. Narinig ko lang kay Gabriel. Tumango na lang siya. Medyo hindi komportable si Camille na parang ang daming alam ni Milo sa kanya. Gayunpaman, hinayaan niya na lang. Lalo pat ito ang pinagkakatiwalaan ni na Gabriel at Sabrina na magbantay sa kaligtasan niya at tumugon kapag may kailangan si Camille. Kinabukasan, muli siyang gumala sa pasilyo. Nakita niyang muli si Milo. Maaga ka ngayong gumising ah. Nakangiting sabi ni Milo sa kanya. Pati ikaw. Sagot naman ni Camille at naupo sa nakitang upuan habang dalang kanyang libro. Anong ginagawa mo? Umatras si Milo mula sa panel at tumango. Routine check lang. Nagsimula na siyang magbasa pero hindi niya mapigilan na magtanong pa. Parang ang dami mong role dito sa cruise estate. Minsan nakikita kitang hardinero. Minsan ikaw ang nagluluto ng pagkain ko. Tumawa naman si Milo. Ako ang nagluluto ng sarili kong pagkain. Pero dahil pinababantay ka sa akin, dinadamay na rin kita. Bakit? Hindi ka ba nasasarapan sa mga luto ko? Tumaas ang mga kilay ni Camille. Ha? Masarap naman. Masarap kang magluto. Marunong ako sa kusina pero prito lang ang alam ko. Pagsasaing o paggawa ng shake o salad. Lumaki kasi ako sa bahay na maraming maids. Saka sa amin kasi ng asawa ko dati, si Jacob ang mas marunong sa kusina. Bahagya itong tumingin sa kanya bago bumaling ang tingin sa ginagawa. Asawa? Pero biyuda ka na, hindi ba? At ngayon, gusto kang ipakasal ng tatay mo sa isang matanda? Napabuntong hininga siya. Oo, naiinis ako. Nakakagalit. Ayoko ang ginagawa ni Papa sa akin ngayon. Mas lalong ayoko sa Victor Almeda na yon. Marahan na lang itong tumango. Wala nang kahit anong sinabi. Tumuon si Milo sa ginagawa habang bumalik naman si Camille sa pagbabasa. Gayunpaman, palagi pa rin siyang napapasulyap sa binata. Nag-alinlangan siya bago nagsalita muli. Pwede ba akong magtanong ng personal? Medyo tinatamad na akong magbasa. Magkwentuhan na lang tayo. Tumindig si Milo. Depende sa tanong. Bakit ka nanatili rito? Sa kanila, I mean, hindi ba parang mas mainam kung nasa Philippine Navy ka? Mas magagamit ang talent mo doon.
Hindi niya napigilang sabi. Sumagot naman si Milo habang naguhugas ng kamay. Nang inabando na kami ng mama ko na parang mga hayop ng tatay ko, mga Cruz ang tumulong sa amin. Tumatanaw lang kami ng utang na loob. Pinoprotektahan ko ang mga pinahahalagahan ng mga Cruz, kaya nandito ako ngayon sa harap mo. Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Kasama ba ako ron? Hindi ito natinag. Habang nasa bubong ka ng pamilyang to, oo. Nagkatinginan silang dalawa at parehong napangiti. Gusto niya talaga palagi ng kausap. Ayaw niya naman palagi na istorbohin si Sabrina. At mukhang okay din naman na maging kaibigan si Milo. Hindi niya maipaliwanag, mukhang marahas na klase ng lalaki si Milo. Malayong malayo ito sa kanyang asawa na kalmado palagi at maamo ang mukha. Subalit tila may parte kay Milo na kayang gawing panatag ang kanyang kalooban. Kaya kahit papaano, gusto niyang mapalapit dito at mas makilala pa ang binata. Sa mga lumipas na linggo, inabala na lang ni Camille ang sarili sa mga bagay na pwede niyang pagkaabalahan sa Cruz Estate. Nakaupo siya ngayon sa veranda, maingat na nag-aayos ng mga rosas na pinutol niya mula sa hardin kaninang umaga. Bahagyang nanginginig ang gunting sa kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa hindi pa niya gamay ang ginagawa. Dahan-dahan sa mga tangkay, ani ng isang mababang tinig mula sa likuran. Kapag masyadong maikli, lulubog yan sa vase. Lumingon si Camille kay Milo na mukhang kagagaling lang sa tinutuluyan ng security team sa Cruz Estate. Ikaw pala, wala kasi akong magawa kaya nag-aaral ako kung paano mag-arrange ng mga bulaklak. Hindi ko alam na mahilig ka sa pag-aayos ng mga bulaklak, sabi ni Milo habang lumalapit. Hindi ako mahilig, sagot naman ni Camille habang natatawa. Natutuwa kasi ako kapag nakikita kitang nag-aayos ng mga bulaklak dito. Parang ang layo sa pagkatao mo, masyadong magkasalungat. Pakiramdam niya, may soft side ang binata na hindi pinapakita sa lahat. Mukhang matigas pero may lambot din naman sa puso. Kaya kahit parang mukhang marahas si Milo, komportable pa rin si Camille na makipaglapit dito. Hindi naman din ako mahilig, sagot naman ni Milo. Dati lang, nakituloy kami ng mama ko sa tito ko na may-ari ng flower shop. Nag-arrange kami ng mga bulaklak para sa mga patay. Napilitan lang akong matuto para magkaroon ako ng pera. Bumalik ang tingin ni Camille sa mga bulaklak. Ibig sabihin, talagang sanay ka na. Huwag mong ipapagkalat ah. Paalala ni Milo at hinawakan ng kanyang kamay na may hawak na mga bulaklak. Iginagabay iyon kung saan dapat ilagay. Bahagya naman siyang namula. Ramdam niya ang dibdib ni Milo sa likod niya. Magkahawak kamay na rin sila. May kaba sa kanyang dibdib pero alam ni Camille sa sarili na komportable pa rin naman siya. Mali ang feeler mo, ani Milo at kumuha ng ibang kulay at mas maliit na bulaklak. Gamitin mo to para magbabalanse ang kulay. Nauutal naman siyang sumagot. Sige. Pagkatapos ng pangyayaring yon, pinilit na lang kalimutan ni Camille. Hindi niya alam kung bakit nararamdaman niya yun kay Milo. Pamilyar sa kanyang damdaming yon, pero ayaw niyang pangalanan. Hindi pa rin naman kasi siya sigurado kung nakalimutan niya na si Jacob. Ilang linggo pa rin lang silang magkakilala ni Milo. Bukod doon, marami pa siyang problema na tinatakasan na alam niyang habang buhay niya namang hindi matatakbuhan. Maya-maya'y tinutulungan ni Camille ang mga kasambahay sa mga gawain na pwede niyang gawin. Ayaw niyang manatiling nasa rest house dahil madami pa siyang iniisip. Sa pagtatapos ng buwan, nakasanayan na ni Camille ang sumama kay Milo sa pag-iikot sa bakuran ng estate tuwing late morning. Naglalakad sila ng magkatabi, minsan may tanong, minsan wala. Miss mo ba? Tanong ni Camille minsan habang naglalakad sila ni Milo. Napatingin sa kanyang binata. Anong mamimiss ko? Pagsisilbi, ang Navy. Umigting ang panga ni Milo. Namimiss ko rin naman, kahit na puro dagat lang ang nakikita ko kapag nasa duty. Mataman niyang tiningnan si Milo. May kapayapaan siyang nararamdaman kapag kasama ito at hindi niya alam na may karapatan pala siyang hangarin iyon. Maya-maya'y biglang nagbanta ang ulan. Sunod-sunod na kumulog at kumidlat kaya biglang nanginig si Camille. Hinawakan naman agad siya ni Milo. Takot ka sa kulog at kidlat? Barahang tumango si Camille. Oo, halika na. Baka matamaan tayo. Inakay naman siya ni Milo pabalik sa rest house. Nanginginig pa rin si Camille sa takot pero bahagya nang nabawasan dahil nasa loob na siya.
Ayos ka na ba? Tanong ni Milo at lumuhod sa harap niya habang nakaupo siya sa sofa. Ayos lang, sagot ni Camille. Nagulat lang ako. Bata pa lang ako, takot na talaga ako. Hindi na nawala. Lagi akong nagtatago sa ilalim ng kama. Lagi akong nagtatago sa ilalim ng mesa. Medyo nabawasan lang nung buhay pa si Jacob. Nakakita kasi ako dati ng aksidente. Tapos kitang-kita ko kung paanong natamaan ng kidlat yung tao. Pagkatapos nun, nagsimula ng takot ko. Tumabi sa kanya si Milo at marahan siyang niyakap. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Hindi papasok dito ang kidlat. Hinga ka ng malalim, Camille. Huminga siya ng malalim. Sinasabayan siya ni Milo. Na-appreciate niya ang ginagawa ng binata. At sa pagkakataong yon, mas lalong nagkakaroon ng maayos na ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Saan tayo pupunta? Tanong ni Camille isang umaga. Ngumiti naman si Milo habang nagmamaneho. Pupunta tayo sa beach. Alam kong naiinip ka na sa cruise estate. Mas mabuting makakita ka naman ng ibang lugar. Napangiti naman si Camille. Pagkakita pa lang ni Camille sa mahabang baybayin, parang huminto ng kanyang paghinga. Hindi marangya ang dalampasigan. Hindi yan ang klase na makikita niya sa mga travel brochure o sa magazine. Walang mga beach bar o sun loungers. Likas lang ang forma ng baybayin. May mga batong malalaki, walang katapusang dagat at parang kanila lang dalawa. Ang ganda! Nakangiting sabi ni Camille habang bumababa ng SUV. Nakatayo si Milo sa tabi niya, nasa bulsa ang mga kamay at nakatingin sa kanya. Parang nalulunod ka sa katahimikan kaninang umaga. Naisip kong baka makatulong ang dagat. Masyado kang maraming iniisip, hindi ba? Napakurap si Camille. Nagulat din na nababasa ni Milo ang emosyong mayroon siya. Marami lang talaga siyang iniisip. Gusto niya nang tawagan si Eduardo para kumustahin ito. Kahit naman kasi ipinagkasundo siya nito kay Victor, tatay niya pa rin ito at minsan ang naging mabuting ama sa kanya. Naglakad sila ng magkatabi, bababa ng hagdan patungo sa buhanginan. Matagal na mula nung huli niyang nakita ang dagat. Hindi nga namalayang sabik pala siyang marinig muli ang alon. Pagdating nila sa baybayin, hinubad ni Camille ang sandals at ibinaon ang mga paa sa malamig na buhangin. Dinampian ng tubig ang kanyang mga daliri sa paa, kaya napangiti siya. Parang bata, natatawang sabi ni Milo. Mahina siyang tumawa. Galing akong Manila, kaya walang mga ganito. Sobrang busy ko rin after nang pumanaw ang asawa ko. Kaya ngayon lang ulit ako nakalasap ng ganitong environment. Ilang minutong tahimik lang sila. Umupo si Camille sa patag ng bato at tumitig sa galaw ng dagat. Muli siyang tumingin sa alon. Alam mo, mahilig kami ng dati kong asawa sa dagat. Gusto namin na palagi nagpupunta sa beach nung wala pa siyang sakit. Mahilig kasi yung sa dagat. Pangdagat din ang trabaho ng dati. Kapitan na sa barko. Mahal mo siya? Tanong sa kanya ni Milo. Oo naman. Nakangiting sagot ni Camille. Hindi siya perpekto pero mabait siya. Kahit na hindi siya gusto ni Papa, pareho naming ipinaglaban ang pagmamahala namin. Maikli lang ang pagsasama namin pero sa panahon na yon, naramdaman kong ligtas ako. Huminga ng malalim si Milo. At pagkatapos, pumanaw siya dahil sa sakit niya. Dumaan ang lungkot sa kanyang mga mata. Tahimik na naman sila. Pero ngayon, hindi mabigat. Malaya niya nang naibabahagi ang mayroon sa kanila ni Jacob noon. Malungkot man, pero alam niya, unti-unti na lang tinatanggap ang pagkawala nito sa buhay niya. Yumakap si Camille sa kanyang mga tuhod at ipinatok ang baba sa ibabaw. Maaga akong nabiyuda. Iniisip ko na kung makahanap ulit ako ng mamahalin, okay naman siguro yon. Ayoko mamuhay mag-isa dahil masyadong malungkot. Pero ginamit ng tatay ko ang pagkakataong yon para ipagbili ako na parang paninda. Gusto ko mag-asawa ulit pero hindi ko inaasahan na si Victor Almeda ang gusto ni Papa para sa akin. Ramdam niyang luha sa sulok ng kanyang mga mata pero hindi niya yun pinunasan. Galit ako sa kanya dahil doon, pero Papa ko pa rin siya. Kahit anong mangyari, mahal ko pa rin siya at alam kong anak pa rin ang turing niya sa akin. Hindi nagsalita si Milo. Sa halip, pumulot ito ng bato at inihagi sa tubig. Ginawa niya rin yon at bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Wala kang utang na pagpapatawad, sabi ni Milo kalaunan. Lalo na sa mga taong ginawang paninda ang sakit na nararamdaman mo. Tiningnan ni Camille ang binata. Bakit ka ganito? Kumunot ang noo ni Milo. Ganito? Paano? Ang bait mo sa akin, sabi ni Camille rito.
Alam kong binilin ako sa'yo ng kaibigan ko, pero habang tumatagal, mas lalo kitang nakikilala, gustong-gusto kitang ituring na kaibigan. Mataman siyang tiningnan ng binata. Pero paano kapag higit pa sa kaibigan ang gusto ko? Pagbibigyan mo ba ako? Umawang ang bibig ni Camille sa gulat. Parang may pader na unti-unting bumukas sa sistema niya. Nagbago ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi na lang payapa, kundi may bahid ng paghahangad at pananabik. At dahan-dahan, walang pagmamadali, banayad na naglapat ang kanilang mga labi. Maingat, hindi sigurado pero parehong nagpapaapaw sa kanilang mga puso. Hinawakan ni Milo ang pisngi niya habang hinawakan niya naman ang kuwelyo ng damit nito. Maya-maya'y bumitiw din sila sa halik, ngunit nanatiling magkadikit ang kanilang mga noo at wala ni isa ang gustong umurong. Bakit mo ako hinalikan? Bulong ni Camille. Gusto kita. Marahan itong hinaplos gamit ng daliri ang kanyang pang-ibabang labi. Ramdam ni Camille ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, para bang ngayon lang ulit natutong huminga ng malalim ang mga baga niya. Hahalikan mo ba ako ulit? Lakas loob na tanong ni Camille. Ngumiti si Milo. Kung gusto mo. Gusto ko pang maramdaman ka, Milo. Nanginginig ang tinig na hiling ni Camille. At hinalikan siyang muli ni Milo. Sa pagkakataong yon, hindi na maingat, mas ramdam ng pananabik at kaunting kapusukan. Sa unang pagkakataon, pagkatapos mamatay ni Jacob, naramdaman niya ulit kung paano ang magmahal. Subalit sa kabila ng lahat ng sayang nararamdaman niya kapiling si Milo, batid ni Camille na may mga problema pa siyang naiwan na kailangan niyang ayusin. Isang gabi, tinitigan ni Camille ang kanyang cellphone. Matagal na yung nakatago sa drawer ng kanyang bedside table. Hindi niya na yun binuksan sa takot na baka matrace pa siya ni Victor. Pero ngayong umaga, may nagbago sa loob niya. Umupo siya sa gilid ng kama at hinugot iyon. Pagbukas pa lang niya ng cellphone, ilang minuto lang ang lumipas, tumatawag ng kanyang papa. Camille! Kinagat niya ang kanyang labi. Narinig niya ang pagsusumamo sa boses ng papa niya. Camille, iha, nandyan ka ba? Pakiusap, pakinggan mo lang ako. Hindi siya sumagot. Hindi ko na alam ang gagawin. Araw-araw akong tumatawag. Araw-araw, Camille. Bakit ka biglang umalis? Nasaan ka na ngayon? Sabi ni Victor. Naputol ang boses ni Eduardo. Victor? Sa wakas ay sinabi ni Camille. Siya po ang dahilan kung bakit ako umalis. Huwag mo pong sabihin na siya pa rin po ang ipipilit mo sa akin. Kung pababalikin niyo lang po ako para pakasalan si Victor, hinding-hindi niyo na po ako makikita. Hindi. Hindi ganun kasimple. Pakiusap anak, maawa ka sa akin. Garal-galang boses na sabi ni Eduardo. Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Ang dami kong pagkakamali. Malalaking pagkakamali. Pero Camille, nawawala na siya ng pasensya. Parang may humawak ng mahigpit sa kanyang puso. May desperasyon sa tinig ng ama niya. Nahihimigan din ni Camille ang takot. Papa, ayoko. Hindi ako naniniwalang gaganda ang buhay ko sa kanya. Ayoko sa kanya, Papa. Giit pa ni Camille. Anak, bulalas na Eduardo. Palubog ng kumpanya natin at sinabi niya na maayos niyang lahat oras na bumalik ka dito at magpakasal ka sa kanya. Ang mga utang, yung sa kasino, ang mga lalaking gustong pumatay sa akin, lahat yun mawawala kapag nagpakasal kayong dalawa. Pinahahalagahan ka niya, Camille. Anak, please, pumayag ka na. Mamahalin mo rin naman siya kalaunan. Nanunuyo ang mga labi ni Camille. Papa, naririnig mo po bang mga sinasabi mo? Hindi ka man lang ba nandidiri? Mas matanda pa sa'yo si Victor. Anong gagawin ko, Camille? Hindi ko alam na magiging ganito siya. Patuloy ng kanyang ama na umiiyak na ngayon. Minaman-man na niyang lahat. Nagpapadala siya ng mga lalaki sa bahay. Hindi ako makatulog. Hindi ko na maalala ang araw. Anak, bumalik ka na rito at sundin mo na lang ang gusto niya. May ipapadala siyang tao para hanapin ka. Sabi niya napahiya siya. Sinira mo raw ang kasunduan. Camille, baka saktan ka niya. Binabalaan kita. May lead na siya kung nasaan ka. Kaya kung nasaan ka man, kung sino mang tumutulong sa'yo, umalis ka muna dyan. Sorry anak. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Para na akong mababaliw. Mabilis ang tibok ng puso ni Camille habang tumutulo ang mga luha. Galit siya sa kanyang ama, pero ang marinig ang mga hikbi nito, alam niyang wala na lang talaga itong ibang choice. Alam niyang hindi panghabang buhay ang katahimikan, pero ang marinig yon,
Ang marinig na si Victor Almeda ay nagpakawala ng mga tauhan para hanapin siya. Nagdadala na agad sa kanya ng takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ibinalibag niya ang cellphone sa kama at muling umupo. Isang mahinang katok ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Milo at tinitigan ang kanyang mukha bago marahang nagtanong. Ano nangyari? Hindi siya tumingin dito. Binuksan ko ang cellphone ko. Tumawag si Papa. Sabi niya, nawawala na ng pasensya si Victor. Magpapadala siya ng mga tao para hanapin ako. Baka hindi lang isa. Natatakot na rin si Papa sa kanya. Hindi niya na rin alam ang gagawin. Humingi siya ng sorry sa akin. Si Victor, mapanganib siya, Milo. Parang gagawin niya lahat, makuha lang ako. Lumapit si Milo, marahang hinaplos ang pisngi niya. Hayaan mo, makapasok man sila ng buhay dito. Hindi ka nila basta-basta makukuha. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Gayunpaman, handa ang mga crews, lalo na si Milo na protektahan siya. At sapat na sa kanya yon. Pero anong gagawin niya kapag nalaman niya ang lihim ni Milo? Isang gabi, tumigil si Camille sa bungad ng kusina. Narinig niya si Milo. Mababa ang tono, putol-putol at seryoso. May kausap ito sa cellphone nito. Hindi, sabi ko na sa'yo, binabantayan ko siya. Ani Milo at bakas ang tensyon sa mukha. Nandito siya. At ngayon, alam ko na kung bakit siya kinahuhumalingan ni Victor Almeda. Napigil ni Camille ang hininga niya. Agad siyang umurong, tahimik pero mabilis, habang kumakabog ang dibdib na tila tambol. Hindi niya alam kung bakit binanggit nito ang pangalan ni Victor. Pagsapit ng umaga, may nabago sa loob niya. Iniwasan niya si Milo. Kumain lang siya ng agahan sa tahimik na paraan. Walang imik ng tanungin ni Sabrina. Nagkunwaring masakit ang ulo at kailangan lang magpahinga. Kinahapunan, nakita siya ni Milo sa hardin. Camille, hindi na kita nakita simula kahapon. Ayos ka lang ba? Pinilit niyang ngumiti pero hindi umabot sa mga mata. Pagod lang, kailangan ko ng pahinga. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Milo at tila sinusuri siya. May nagawa ba akong mali? Wala, sagot niya agad. Kumunot ang noon nito. Sigurado ka? Para kang umiiwas sa akin buong araw. Ayos lang ako, Milo. Tahimik silang dalawa. Napatingin si Milo sa kamay niyang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang palda. Lumapit palalo si Milo. May nangyari ba? Umiwas naman siya ng tingin. Sabi ko, ayos lang ako. Nagpatuloy ang pag-iwas niya kay Milo. Hindi niya makalimutan ang mga narinig mula sa binata sa kausap nito sa cellphone. Parang may mali at parang may itinatago na hindi niya naman lubos maunawaan. Pang-apat na araw, simula nang umiwas siya kay Milo, lumapit siya kay Sabrina. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Camille. Ngumiti si Sabrina. Siyempre, ano ang gusto mong pag-usapan natin? Nag-alinlangan si Camille pero muli ring nagsalita. May nabanggit ba si Milo tungkol kay Victor? May kakaiba ba siyang sinabi? Kumunot ang noo ni Sabrina. Wala naman. Ayaw nga ni Milo na pag-uusapan ng nakaraan mo. Maliban na lang kung ikaw ang magsisimula. Bakit mo tinatanong? Nilunok ni Camille ang kaba. May narinig ako. May kausap siya sa cellphone. Para bang may tinatawagan siya at nare-report kung ano mga nangyayari sa akin dito. Tapos, nabanggit niya ang pangalan ni Victor. Natahimik si Sabrina. Yun lang ang narinig ko. Dagdag pa ni Camille. Hindi ko narinig ang kabilang linya. Hindi ko alam kung sino ang kausap niya. Tumagilid si Sabrina. Kalmado pero malumanay ang tinig. Camille, pakinggan mo ako. Isa si Milo sa pinakatapat at pinaka-honest na taong nakilala ko. Pati asawa ko pinagkakatiwalaan siya ng buhay niya. Ganon din ako. Gusto kong maniwala. Bulong ni Camille. Pero ilang beses na akong naloko nun. Kung si Papa na pinagkakatiwalaan ko ng sobra, ginawa sa akin to, ibang tao pa kaya? Kaya naman, nagdesisyon na lang siyang kumprontahin na lang si Milo. Kailangan niya na ng katotohanan. May narinig akong kausap ka sa cellphone mo. Imporma ni Camille sa binata. Pinag-uusapan niyo ako at si Victor. Anong kinalaman mo sa matandang yon? Bala ko naman sanang sabihin sa'yo. Mahinang sabi ni Milo at mataman siyang tiningnan. Hindi ko lang alam kung paano. Simulan mo na ngayon. Tugon ni Camille. Nanigas ang panga nito bago nagsalita. Ang pangalan ko ay Milo Santiago.
Si Victor Almeda ang ama ko. Parang gumuho ang mundo ni Camille. Napaatras siya ng isang hakbang. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi. Sagot ni Milo. Sana nga nagbibiro lang ako. Umiling si Camille. Hinalikan mo ako. Hinawakan mo ako. Niyakap mo ako at sa lahat ng oras na yon. Hindi ko to plinano. Hindi ko alam na dito ka tatakbo sa Cruz Estate at magtatagpo ang landas natin. Sabi ni Milo sa kanya at may bahid ng pagsusumamo. Oo, may background ako sa'yo. Dahil alam kong ikaw ang kinahuhumalingan ni Victor na yon. Bago ka pa dumating dito, alam ko ng pagtingin ng sarili kong ama sa'yo. Hindi ko sinadyang... Camille, hindi ko inakalang mahuhulog ako sa'yo. Umiling si Camille. Hindi ako naniniwala. Sinungaling ka? Anak ka ng halimaw na yon. Hindi niya ako kinikilala. Mabilis na sabi ni Milo. Hindi bilang anak, hindi sa publiko, hindi rin sa pribado. Hindi niya minahal ang nanay ko. Isang kasangkapan lang siya, hanggang sa maging sagabal. Tumakas kami dahil para kaming hayop kong ituring. Lalong-lalo na kapag kay mama. Inaamin ko, naisip namin ni mama na pwede ka naming gamitin para makapaghiganti sa kanya. Lalo na nang ibalita na ikakasal na kayong dalawa. Namuo ang mga luha ni Camille. Alam ba ni Victor na nandito ka? Nakasama mo ko? Hindi. Wala siyang alam na nabubuhay pa ako. Binoro kami ng nanay ko. Pinalitan ng mga pangalan. Nabuhay kaming parang multo. Mga Cruz ang tumulong sa amin. Pero nang marinig ni mama na ikaw na ang laman ng balita, iniisip niyang baka may alam ka. Teenager ka pa lang, nahuhumaling na sa'yo si Victor. At nang makahanap siya ng paraan para gipitin ng papa mo, ikaw ang hiningi niyang kapalit. Gusto kitang gamitin nung una para sa paghihiganti ko. Kasi akala ko gusto mo talagang magpakasal sa kanya. Pero nang tumakas ka, napadpa dito, wala nang layunin na yon. Nandito na lang ako para protektahan ka mula sa kanya. Tumulo ang mga luha niya at tinalikuran ito. Ayaw na munang makinig ni Camille. Pakiramdam niya, walang kahit na sino ang pwede niyang pagkatiwalaan. Sinubukan ni Camille na umiwas. Ayaw niyang makausap ito. Pero palagi namang nanunuyo si Milo. Kaya hindi niya napigilang sumabog. Ano ba? Bakit ka sunod ng sunod? Naiinis na sabi ni Camille. Umawang ang bibig ni Milo bago umiwas ng tingin. Camille, binabantayan kita. Bodyguard mo ako, saka boyfriend na rin. Boyfriend ka dyan? Break na tayo. Namungay ang mga mata ni Milo. Hindi ko intensyon na saktan ka. Pero nasaktan mo ako. Nanginig ang kanyang tinig. Sinasabi mong hindi ka katulad ng tatay mo, pero may bala ka pala na gamitin ako para sa paghihiganti mo. Paano na lang kung hindi ako pumunta dito at hindi mo ako nakilala? Baka sinaktan mo na talaga ako. Sinubukan siyang hawakan ni Milo. Please, huwag na tayong mag-away. Sorry na. Miss na kita, Camille. Napairap naman siya. Marami akong pagkakamali. Pag-amin pa ni Milo. Pero hindi ko kailanman tinigilan ang pag-aalala sa'yo. Kung break na tayo, gaya ng sabi mo, kahit bantayan ka na lang, bodyguard mo pa rin ako. Kung hindi ka naniniwalang poprotektahan kita, ayos lang. Basta hayaan mo ako sa tabi mo. Mapait ang tawa ni Camille. Hindi, ayoko. Isa pa, hindi ko papatulan ng anak ng kinamumuhian kong lalaki. Pagkatapos ay tumalikod siya at pinagsaraduhan na ito ng pinto. 4 na araw nang lumipas, hindi niya na nakita si Milo. Ayaw niya na rin itong makita pa. Kaya lang, hindi yata talaga makakatiis ang binata. Nagpakita pa rin talaga sa kanya kahit ilang beses niya nang itinaboy. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ano bang ginagawa mo rito? Umuulan na. May payong naman. Bakit basa ka? Naghihintay ako sa'yo. Sagot naman ni Milo. May kailangan akong sabihin. Aalis ako kung gusto mo pagkatapos. Nag-alinlangan si Camille. Ngunit kalaunan, pinagbigyan niya na ito. Hindi na upo si Milo. Tumayo ito sa may bintana. Inabutan niya ito ng tuwalya kahit mapatuyo lang ang buhok. Isabel ang pangalan ng nanay ko. Panimula ni Milo. 16 siya nang makilala si Victor. Mahirap, maganda at sabik na sabik sa pamilya. Kaya nang makipagrelasyon si Victor, tinanggap niya. Pinagmasdan niya lang si Milo. Halatang hindi na nga talaga nito kinikilalang ama. Sa tuwing mababanggit ang pangalang Victor, nakikita ni Camille ang galit sa mga mata nito. Nagpatuloy si Milo. Akala niya
mahal siya. Akala niya pakakasalan siya. Pero laruan lang pala siya ng Victor na yun. Pansamantala, binigyan siya ng mga mamahaling regalo, parang alipin, at ginawa lang siyang parausan sa kama. At nang ako ang pinagbubuntis niya, kahit na masela ng lagay niya, palagi pa rin daw siyang ginagalaw at pinagsasamantalahan ng Victor na parang hayop. Napasinghap si Camille. Mariin siyang pumikit habang nanginginig ang mga labi. Alam niyang siya ang pakakasalan ni Victor kung pumayag siya. Pero paano nga kung natuloy ang kasal nila? Marahil yun din ang kanyang sasapitin. Hinawi ni Milo ang basang buhok. Pinalaki ako ni Mama ng mag-isa, nang makatakas siya. Tinuruan ako magtago, mabuhay. Pero gaano man kami lumayo, hindi na walang takot. Palaging may kaba. At nang 13 anyos ako, nahanap kami ni Victor. Binalik kami sa Maynila para kaming mga asong ginawang bilanggo. Bumaha ang awa sa kanyang mga mata. Anong ginawa niya? Pinahirapan niya kami. Masaya siya. Natutuwa siya kapag nasasaktan kami. Kapag nagmamakaawa. Kapag nasusugatan. Para bang nagpapagana sa pagkatao niyang karahasan. Baliw siya, Camille. Mariing pumikit si Milo na para bang isa yon sa pinakamasakit na alaala ng buhay nito. Naghubad si Milo ng damit. Umawang ang kanyang bibig nang makita ang likod nito na maraming mahahabang peklat. Napaluha si Camille at hinaplos ang mga yon. Mga lata yan. Na-miss mo kang sarili kong amang may gawa. Kahit si Mama marami ring natamo. Kaya hindi mo kami masisisi kung bakit matindi ang galit namin kay Victor. Na kahit anong paraan, makaganti lang gagawin namin ni Mama. Puno ng galit ang boses na usal ni Milo. Kinakasuklaman ko ang parte ng sarili ko na galing sa kanya. Dagdag pa ni Milo. Gusto ko siyang pabagsakin. Gusto ko ng hustisya para sa amin ng nanay ko. Mahigpit niyang niyakap si Milo. Umaasa si Camille na kahit papaano ay humupa na ang galit na nararamdaman nito. Pinaalala mo sa akin ang mama ko. Mahina ang boses ni Milo. Paano siya nanindigan kahit durugin na ng mundo? Paano siya hindi nagpatalo sa kalupitan ng isang lalaki? Kaya nagpapasalamat ako na hindi ka napasa kami ng Victor na yon. Gusto kitang gamitin sa paghihiganti namin dahil mukhang mahalaga ka kay Victor. Pero nang makilala kita at mahalin, hindi ko kaya. Wala na akong ibang gustong gawin kundi ang ilayo ka. Baka hindi ko kayanin kapag ginawa sa'yo ng walang hiyang yun ang ginawa niya kay Mama. Tumulo ang mga luha ni Camille. Ngayon ay naiintindihan niya na. Alam niya kung bakit desperado si Milo sa paghihigante. Humarap ang binata at nanginginig ang katawan, niyakap siya. I'm sorry. Umiiyak nitong bulong. Pinaramdam mo sa akin na ligtas ako, sabi ni Camille at hinagod ang likod nito na maraming peklat. I'm sorry din. At doon na siya tuluyang bumigay. Umiyak siya sa balikat ni Milo. Sa pagkakataong yon, pareho nilang pinakawalan ang mga bagay na may bibigat sa kanilang mga puso. Ilang linggo nang lumipas mula sa paglantad ng katotohanan, naging okay na ulit ang relasyon nilang dalawa. At mas lalo ring lumalim ang pagkilala nila ni Milo sa isa't isa. Napatingin si Camille mula sa kanyang mangkok. Ang tahimik talaga dito. Maganda at parang gusto ko na lang ditong tumira. Napangiti naman si Milo. Maganda nga rito. Pero gusto mo ba na sa probinsya tayo manirahan? May bahay ako malapit dito. Pero kung gusto mo sa Maynila, magpapatayo ako ng bahay ron. Bahagya siyang natigilan. Hindi naman sa hindi niya nagustuhan ang ideyang yon. Nagulat lang si Camille dahil sa tono ng pananalita ni Milo. Para bang sigurado ito na siya nang pakakasalan. Naisip mo na ako ang makakasama mo sa bahay? Tanong ni Camille. Kumunot naman ang noon nito. Oo naman. Naiisip ko na nga na... Umiwas siya ng tingin at napanguso. Byuda na ako, ikaw single ka. Samantalang ako nagkaroon na ng asawa. Hindi ba issue yun sa'yo? Umiling ang binata. Bakit naman magiging issue kung byuda ka? Siguro magiging issue kung buhay pa si Jacob. Magiging issue kung hindi siya naging mabuting asawa sa'yo. Kasi kung hindi, kahit nasa hukay na siya, pahihirapan ko pa rin siya. Sinamaan niya agad ito ng tingin. Mabait si Jacob. Alam ko. Mahinang sambit ni Milo. At masaya ako na kahit maikli ang buhay niya rito sa mundo, trinato ka niya ng tama. Kung ano-ano pa ang mga pinag-usapan nila ni Milo. Minsan umaabot pa sa pagtatalo. Pero mabilis din namang nagkakabati. Kinagabihan, magkatabi silang naupo sa loob ng rest house. Nanonood lang sila ng movie pero hindi naman siya makapag-focus. Panay kasi ang haplos ni Milo sa kanyang braso.
Nagkaasawa na si Camille pero kung umasta siya, parang siya ang virgin at parang siya ang baguhan sa mga ganoong klaseng relasyon. Magkwento ka naman, biglang sambit ni Camille. Napalingon si Milo sa kanya. Ano namang ikikwento ko? Kahit ano, ikaw ang bahala. Pagkabata mo, isang bagay mula sa childhood mo, like mga nangyari sa buhay mo na nagkaroon ka ng growth. Napaisip si Milo. Sige, nung 5 taon ako, sinampal ni Victor ang nanay ko habang kumakain kami. Dahil raw masyado siyang maingay. Napapitlag si Camille. Parang mali pa na nagtanong siya. Wala nga palang masaya sa kabataan nito. Puro masasakit lang na mga alaala. Nagpatuloy si Milo. Hindi ko maintindihan kung bakit si Mama ang humihingi ng tawad pagkatapos siyang sampalin. Noon ko naisip na baka masyado pa akong bata para malaman kung ano ang tunay na pagmamahal. Pero sigurado akong hindi yun ang anyo ng pag-ibig sa ibang tao. Pasensya ka na. Mahinang tugon ni Camille. Hinalikan nito ang kanyang noo. Nangako ako sa sarili kong hindi ako magiging katulad niya. Na kung mamahalin ko man ang isang tao, tunay na pagmamahal yun. At dapat may pag-iingat, Camille. Napatingin si Camille sa binata. May minamahal ka na ba? Nagtagpo ang kanilang paningin. Hindi ko alam. Inaamin ko, madali akong ma-attract sa mga babae. Pero hindi ako madaling mahulog. Hindi rin ako ang tipo ng lalaking naglalaro sa babae. Dahil pakiramdam ko, parang wala akong ipinagkaiba kay Victor kapag ginawa ko yon. Pero sa'yo, ang bilis kong matuto. Nahulog agad ako sa'yo. Mabigat ang katahimikan na sumunod, ngunit hindi yun nakakailang. Pinagmasdan ni Camille ang munting pilat sa baba ni Milo at ang tikas ng panga nito. At saka niya inabot ang mga labi ng kanyang nobyo. Hinawakan ni Camille ang mukha ni Milo, tila humahanap ng sandigan. Gumanti naman ang binata na para bang isang sagradong bagay si Camille, na para bang hindi lang katawan ang hinihingi nito, kundi ang buong puso. Sandaling umurong si Camille habang habol ang hininga. Milo, wala tayong kailangang madaliin. Bulong ni Milo at halatang nagpipigil ng damdamin. Ayoko rin. Sagot naman ni Camille kahit na pareho lang sila ng nararamdaman. Gusto kong maramdaman ito ng dahan-dahan. Bawat bahagi mo, bawat ikaw. Nag-atubili si Milo. Para bang binibigyan siya ng huling pagkakataong umatras. Ngunit hindi umatras si Camille. Maingat silang lumapit muli sa isa't isa. Tinanggal ni Milo ang suot niyang sweater, may bahagyang panginginig sa kamay. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa pag-aalaga at pag-iingat. Naranasan na yun ni Camille sa una niyang asawa, pero matagal na rin mula nang huli niyang madama. Pero kahit na ginawa na nila ni Jacob, parang iba pa rin pagdating kay Milo. Parang yun pa rin ang unang beses ni Camille, kabado, nananabik pero masayang masaya sa taong mahal niya. Pagkatapos, pareho na silang nakahiga sa kama at natatakpan ng kumot. Nakapulupot si Milo sa kanya habang hinihimas ang kanyang buhok. Napatingin si Camille sa kisame. Nagkaroon ako ng asawa. Hindi ito ang unang beses ko pero pakiramdam ko parang estranghero ako sa ginawa natin kanina. Parang lahat naging bago. Parang bigla akong nawalan ng ideya at nandyan ka para turuan ako. Mas lalo siyang niyakap ni Milo. Bago dahil tayong dalawa sa pagkakataong to. Sana kung iniisip mo at hindi ang asawa mo habang ginagawa natin yon. Mahina siyang tumawa at hinampas ito. Siyempre naman ikaw. Anong tingin mo sa akin? Saka wala akong ibang maisip kanina kundi pangalan mo at ang ginagawa mo sa akin. Tapos sasabihin mong parang nakikita ko lang sa'yo ang una kong asawa? Tinakpan ni Milo ang bibig niya. Ang ingay, tama na. Wala ka ng asawa. Ako ng asawa mo ngayon. Napahalakak na lang si Camille. Hangad niya rin yon. Kahit ilang buwan pa lang, gusto niya nang maikasal agad kay Milo. Isang umaga, natigilan si Camille sa kusina. Mula sa bintana, nakita niyang dahan-dahang umaakyat sa mahabang daan ng state ng mga cruise ang isang makintab na itim na kotse. Sinundan pa yon ng 2 SUV. Nanlamig ang sistema ni Camille. Paano madaling nakapasok ang mga yan dito? Bulalas ni Gabriel at nagpatawag agad ng security sabay kuha ng baril sa drawer. Tawagin niyo si Milo. Sumigaw ang isang security at naglabas na ng armas nito pagkatapos makatanggap ng tawag sa radyo. May mga kasamang tauhan. Sinugod nilang mga bantay sa labas ng tahimik. Narinig niya ang malakas na pagmura ng asawa ni Sabrina. Tumawag na ba si Milo ng mga pulis? Hulihin na sila rito mismo. Tayo ang huhuli at tayo ang magsusuko sa kanila. May warrant of arrest na ang Victor na yan. Talagang gusto pa yatang isama sa impyerno si Camille.
Binili na nito ang mga kasambahay na manatili sa loob ng mansyon. Gayon din siya at si Sabrina. Sorry, aalis na lang ako dito. Dinamay ko kayo. Dinamay ko. Naluluhan niyang sabi at tiningnan si Sabrina na medyo nanghihina pa dahil ilang buwan lang ang lumipas nang makapanganak ito. May mga namatay ba? May mga nasaktan sa security? Umiling si Sabrina. Huwag kang umiyak. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. May tiwala ako kina Gabriel at Milo. Isa pa, hindi rin sa'yo to. Laban din to ni Milo at tumutulong kami ng asawa ko. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kasalanan to. Maya-maya'y may narinig silang putukan. Napatili ang mga kasambahay. Nabibingi siya pero tinulungan niya si Sabrina na magtakip ng mga tenga ng anak nito. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang pumasok si Victor sa mansyon. Mabilis siyang tinakpan ni Sabrina pero hindi niya hinayaan yon. May hawak itong baby at siya lang naman ang kailangan nito. Tumawa si Victor habang humahakbang papalapit sa kanya. May hawak din itong armas at mukhang hinayaan ng mga tauhan nito ang makipaglaban sa labas. Napakaganda mo pa rin, Camille. Bakit ka tumakas? Ikakasal na tayo, hindi ba? Halika na, Camille. Hindi dapat nawawalay sa akin kung anong sa akin. Biglang pumasok si Gabriel at ang mga tauhan nito. Victor, huwag kang magkakamali. Tumawa naman ito at biglang hinila si Camille. Relax. Wala naman akong ibang gagawin. Kung ibinigay nyo na lang sa akin si Camille, di sana walang gulo na ganito. Pero dahil ginawa nyo akong utu-uto, damay-damay na to. Biglang tinutok ni Victor kay Sabrina. Napasigaw silang lahat. Walang ibang maisip si Camille kundi ang protektahan si Sabrina at ang anak nito. Kaya siyang humarang. Napadaing si Camille nang matamaan siya sa braso. Camille! Malakas na sigaw ni Sabrina. Malakas na nagmura si Victor at bigla na lang hinila ang braso niya nang may tama ng bala. Umiyak si Camille at sumigaw ng sobrang lakas dahil sa labis na sakit. Sorry, Camille. Parang baliw na sabi ni Victor habang inaayos ang buhok niya sa mukha. Bakit ka ba naman humarang? Nasaktan ka tuloy. Mas lalo pang umiyak si Camille. Nanginginig na siya sa sobrang sakit at takot kay Victor. Alam mo, kung nagpakasal ka lang sa akin, kung hindi ka na lang tumakbo, hindi naman mangyayari to. Mas humigpit ang hawak ni Victor sa sugatan niyang braso, kaya mas lalo siyang napasigaw at halos mapaluhod na. Alam mo namang nababaliw ako kapag wala ka. Masyado mo kong sinasabik. Pero kahit anong takbo mo, makukuha pa rin kita. Hindi ka makakawala kasi sa akin ka. Naiintindihan mo, Camille? Akin ka. Mas lalong tumulo ang mga luha niya. Wala siyang ibang maisip kundi si Milo. Milo! Malakas niyang sigaw. Milo, tulungan mo ako! Nawala ang pagsusumamo sa mga mata ni Victor. Milo? Sino si Milo? Lalaki mo? May lalaki ka? Napasigaw siyang muli nang sabunutan siya ni Victor at itutok sa kanyang leeg ang hawak nito. Bakit? Sabi kong akin ka, hindi ba? Ako lang dapat ang makinabang sa'yo, hindi ang ibang tao. Walang tigil ang pagluha ni Camille. Sa sobrang galit at panggigigil niya, malakas niyang tinulak si Victor. Bago pa siya nitong matutukan, may tumama ng bala sa kamay nito mula sa itaas. Napatingin si Camille doon. Nagkaroon ng pag-asa ang buong pagkatao niya nang makita roon si Milo. Nakaluhod ang isang tuhod, nakasandig sa barandilya habang hawak ang armas nito. Seryosong mukha at inaasintang sarili nitong ama. Manglalaban pa sana si Victor pero tinamaan muli ni Milo. Sa pagkakataong yon, sa dalawang bintina, walang nagawa si Victor kundi ang mapadaing na lang sa sobrang sakit. Camille! Malakas na tawag ni Sabrina sa kanya at tinulungan siyang pigilan ang pag-agos ng kanyang dugo. Gayunpaman, hindi pa rin matanggal ang tingin Camille kay Milo na pababa na. May karahasan sa ekspresyon nito at nasa mukha nito ang hindi pagpapatawad. Tumayo ito sa harap ni Victor at tinakpan ang sugat nito. Mas lalong napahiyaw si Victor sa labis na sakit. Hindi mo siya pag-aari. Mariing sabi ni Milo. Parating na mga huhuli sa'yo. Magiging preso ka na. Gusto ko nang tuluyan pero ayokong dungisan ang kamay ko. Gusto kong maghirap ka muna ng sobra dito sa mundo bago ka mapunta sa impyerno. Bakas ang galit at sakit sa mukha ni Victor Almeda. At sino ka naman? Ngumisi si Milo at madilim itong tiningnan. Isang taong alam kung anong klaseng halimaw ka. Tingnan mo ako ng mabuti. Tingnan mo kung sino ako. Harold? Anak? Tanong pa ni Victor.
Umigting naman ang panga ni Milo. Hindi mo ako anak. Hindi ako si Harold. Matagal nang patay ang Harold na sinaktan mo nun. Ako na ngayon si Milo. At sisiguraduhin ko mabubulo ka muna sa bilangguan para sa lahat ng ginawa mo bago ka uudin sa lupa. Hindi sanay si Camille na makitang ganoon si Milo. Masyado itong nakakatakot. Masyadong mapanganib ang binata. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng relief dahil sa wakas, nagkaroon na ng hustisya ang mga ito. Hindi na rin siya guguluhin pa ni Victor. Ang dami nangyari sa araw na yon, pero pinagtulungan nilang lahat na ayusin. Parang halos lahat yata sa mansyon, nagkaroon ng trauma sa nangyaring pagsugod. May mga nasaktan na mga security, pero nabigyan naman ng compensation at sa awa ng Diyos, walang naging kritikal ang buhay. Samantalang si Camille, bumalik na muna siya sa Maynila para ayusin ang mga naiwang issue at negosyo. Bago siya bumalik kay Milo, gusto niyang maayos muna niya ang problema nila ng kanyang amang si Eduardo. Alam niya rin naman na inaasikaso na rin ni Milo ang tungkol sa kaso at ilang mga bagay na dapat ayusin pagkatapos ng engkwentro. Camille, Pausang tinig na tawag ng kanyang ama. anak, patawad. Patawad, iha. Sa ginawa ko, sa muntik na mangyari. Sa akalang pwede kong ipagpalit ang buhay mo, ang kalayaan mo para sa kaginhawahan ng pamilya. Hindi makatingin si Camille. Aaminin niyang galit pa rin siya pero tatay niya pa rin ito. At mahal na mahal niya si Eduardo. Akala ko ginagawa ko ang tungkulin ng isang ama. Patuloy ni Eduardo. Inililigtas ang kinabukasan natin. Gusto kong mapanatili na mayaman tayo. Malinis ang apelyido natin. Pero mali ako. Nilamon ako ng kasakiman na takot. Binigo kita sa pinakamasakit na paraan. Bumagsak ang mga luha sa mukha nito. Kinamumuhian ko ang sarili ko, Camille. Sa kung anong naging ako. Hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran mo. Kung buhay ang mama mo, baka sinumpa na ako noon dahil nasaktan kita ng ganito. Tumingin si Camille sa malayo. Pilit pinipigil ang sariling luha. Kayang-kaya ko pong maging mahirap, Papa. Kaya kong kumain ng tira-tira, maglakad papuntang trabaho, magsimula ulit sa wala. Pero ang hindi ko matatanggap ay ang mawalan ng dangal. O ipamigay ako sa halimaw para lang manatili ang buhay na meron po tayo. Tahimik na humihikbi si Eduardo habang nanginginig ang balikat. Pagod na ako at si Victor ginawa niyang parang yun lang ang paraan. Lagi pong may paraan, sabi ni Camille habang nanginginig ang luha. Hindi mo lang po ako pinili. Yumuko si Eduardo. Nabigo kita, anak. Opo, nabigo mo po ako. At galit rin po ako. Sobrang galit dahil marami ang nadamay. Na hindi ako makahinga sa tuwing naiisip ko kung anong pwedeng mangyari. Malumanay niyang saad. Pero mahal pa rin kita, Papa. Ikaw ang tatay ko. At ang pagmamahal, hindi tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol po sa paulit-ulit na pagpili sa anak mo kahit sirang-sira na po tayo. Pinapatawad po kita. Bulong ni Camille. Hindi dahil ayos lang ang ginawa mo, kundi dahil gusto kong maghilom tayo pareho. Mas lalong umiyak ang kanyang ama at mahigpit siyang niyakap. Hindi pa sila ganap na maayos pero marahil ay sapat na yon. Sa mga lumipas na buwan pagkatapos maayos ang mga kailangang gawin sa negosyong natapos na, pumunta na si Camille kay Milo. Ilang beses na kasi itong tumatawag at namimiss na siya ng sobra. Palagi siyang kinukulit na tumira na lang siya sa bahay nito. Gusto na rin siyang ipakilala sa nanay nitong si Isabela. Namumulaklak ang hardin sa labas ng tahanan ni Isabel Santiago. Halatang nagmana talaga si Milo rito. Medyo kinakabahan pa siya pero palagi naman siyang pinapapanatag ng kanyang nobyo. Ma, sabi ni Milo at itinuro siya. Siya po si Camille. Girlfriend ko po. Ikaw palang babaeng bumago sa katahimikan ng anak ko. Wika ni Isabela at mahigpit siyang niyakap. Maganda ka pa kaysa sa pagkakakwento niya. Namula si Camille, di alam kung anong isasagot. Ikinararangal ko po kayong makilala, ma'am. Ma'am? Naku, wag na. Mama na lang, ha? Sagot nito ng may ngiti. Halika, maupo ka. May inihanda akong hapunan. Sabay silang naglakad papunta sa hapagkainan. Natutuwa siya sa sobrang warm ni Isabela sa kanya. Kaya ang kabang nararamdaman kanina, tuluyan ang nawala. Tahimik na bata yan, ani Isabela habang kumikislap ang mga mata. Laging nagmamasid, laging nakikinig, pero malaki ang puso. Natawa si Camille. Tahimik po,
Parang hindi. Ang daldal niya po palagi sa akin. Ngumiti si Milo at yumakap sa kanya. Madaldal ako kasi kapag hindi ako dumaldal, iba lang ang gagawin natin. Nanlaki ang mga mata ni Camille at hinampas ito. Napangiti ang nanay ni Milo habang pinagmamasdan sila. Camille, salamat dahil binuhay mong muli ang anak ko. Nagkaroon ulit ng kulay ang buhay niya. Noon, hindi siya nagkukwento tungkol sa pag-ibig hanggang sa ikaw ang dumating. Napakurap si Camille at medyo nagulat pa. Masaya siyang yon ang nagagawa niya para kay Milo. Ganoon din naman ito sa kanya. Binigyan ito muli ng kulay ang kanyang buhay. Tumayo si Milo at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Tayo na. May gusto pa akong ipakita bago lumubog ang araw. Nagpaalam sila kay Isabela na parang ayaw pang pakawalan si Camille. Bukas ang bahay na to sa'yo. Isa ka na rin sa amin kung nanaisin mo. Napangiti naman siya. Saan ba tayo pupunta? Nakangiting tanong ni Camille. Basta, nagmaneho sila sa katahimikan patungo sa isang bangin na tanaw ang dagat. Hinahaplos ng hangin ang buhok ni Camille at habang ang huling sinag ng araw ay bumabalot sa tanawin, nakatayo si Milo sa likod niya, malapit ngunit hindi pa rin siya hinahawakan. Lumingon si Camille. Ang ganda ng lugar na to. Parang ikaw, sagot ni Milo ng marahan. Natawa naman siya. Ang corny mo. Mahal kita. Marahang sabi ni Milo habang namumungay ang mga mata. Hindi dahil ikaw ang babae na pinagnanasaan ng baliw kong tatay. Napanguso naman siya. Wala naman akong pakialam doon. Mas gusto ko yung anak. Hindi napigilang humalakak ni Milo at nagpatuloy sa mga sinasabi nito. Hindi dahil parte ka ng madilim na larong yon, kundi dahil ikaw ay ikaw. Namumuo ang luha sa mga mata ni Camille. Milo. Lumuhod ito sa harap niya, kaya napasinghap na lang siya. Hindi ko inakalang magiging ganitong klaseng lalaki ako, sabi ni Milo habang nakatingala sa kanya. Akala ko ang pag-ibig ay hindi para sa ating tulad ng may mga mabibigat na nakaraan. Pero dumating ka at hindi na ito tungkol sa pagsagip sa'yo, kundi sa paglalakbay nating magkasama, sa pagbuo ng isang bagay na higit pa sa anino ng ating mga sugat. Naluha si Camille, parang wala sa katangian ni Milo ang luluhod ng ganoon. Kaya naman, labis na galak ang kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Wala pa akong mamahaling singsing, kasi kanina ko lang naisip na mag-propose ng ganito ka-corny. Ang bala ko sana pag-usapan lang natin, pero naisip ko na espesyal ka, kaya dapat espesyal din ang gawin ko. Inilabas ni Milo ang isang simpleng gintong singsing. Kay Lola to, iningatan ni Mama. Heirloom ring ito kaya sana sapat na sa'yo. Para mapakita ko sa'yo na mahal talaga kita. Nanginginig ang labi ni Camille. Milo, ano ka ba naman? Hindi naman kailangan ganito. Kaya heto ako. Mahinang sabi ni Milo. Hindi naghahanap ng kapatawaran. Hindi umaasa sa pagtubos. Kundi humihiling ng kamay mo, Camille. Pakakasalan mo ba ako? Napahawak si Camille sa mukha habang lumuluha. Hindi siya makasagot sa labis na pag-iyak. Kahit kay Jacob noon, hindi niya naramdaman ang ganoong katinding pagmamahal. Camille, tanong ni Milo at may kaba na sa mukha. Ayos lang kung hindi ka pa. Lumuhod din si Camille sa harap nito, sabay hawak sa mukha ni Milo. Umiiyak ako dahil handa na ako na magtiwala ako ng ganito. At ngayon, magiging asawa ko. Mahal din kita. Tumawa si Milo at pinunasan ang kanyang mga luha. Mahal din kita. Oo, sabi ni Camille at siya na mismo ang nagsuot ng singsing. Oo, pakakasalan kita. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa liwanag ng papalubog na araw. Hindi pa dalos-dalos umaalab, kundi malalim, banayad at may paggalang. Pagkatapos ng proposal na yon, hindi na rin naman pinatagal at nagpakasal na sila. Namuhay lang sila ng simple sa bahay ni Milo. Hindi na bumalik sa Navy ang asawa niya dahil ayaw malayo sa kanya. Lalo na't unang taon pa lang nilang mag-asawa, nabuntis na siya kaagad. May negosyo naman silang flower farm at sapat na yun sa kanila. May mga online business din si Camille, kaya alam niyang hindi na sila maghihirap. Ang ganda-ganda mo, siguradong babae ang anak niyo, nakangiting sabi ni Sabrina. Excited na ako sa inaanak namin ni Gabriel. Tumawa naman ang asawa ni Sabrina at tumingin kay Milo. Kung babae yan, ihanda mo ng sarili mo. Mamumuti ang buhok mo sa mga magiging manliligaw niyan. Humalakak si Milo at hinalikan ng sentido ni Camille.
Iisa pa kami para may lalaki. Para may kasama kong manggigisa sa mga manliligaw ng panganay. Napailing na lang si Camille at natawa. Hindi pa nga lumalabas ang baby, gusto na agad sundan. Kaso, talagang iba rin ang karisma ni Milo sa kanya. Lumipas ang mga taon at namalaya niya na lang na 5 na ang kanilang mga anak. Utang na loob, Milo. Alam kong flexible akong umanak pero tama ng 5. Bulalas ni Camille rito. Tumawa naman ito at hinalikan ng kanyang sentido. Okay lang yan. Sige, tama ng 5. Hindi na. Saka okay ng 5. Inaalagaan na nga ni na mama at saka ng papa mo. Aliwan na lang nilang mga apo nila. Sinamaan niya ito ng tingin pero malakas namang humalakhak ang kanyang asawa. Siguro kaya rin siya pumayag na magpabuntis palagi at magkaroon ng anak dahil alam niyang mabuting ama si Milo. Palagi din siyang nakakatanggap ng pag-aalaga mula rito. Mas doble pa kapag buntis at pagkatapos niyang mga anak. Kaya kahit nakalima na sila, nawawala ang takot niya sa mga posibleng mangyari. Habang pinagmamasdan ni Camille ang kanyang mag-aama, matamis siyang napangiti. Hangad niya kung nasan man ang una niyang asawa na si Jacob, masaya na sana ito para sa kanya. Binuo niyang pangarap sa iba, pero iniisip niya na lang na baka plano naman talaga lahat ng Diyos, kaya wala siyang dapat pagsisihan. Tinuturo sa atin ang kwento na kahit gaano pa kadilim o kahirap ang ating mga pinagdaanan, lagi nating may kapangyarihang piliin ang ating sarili, ang ating dignidad at ang ating kalayaan. Higit sa lahat, nagbibigay inspirasyon ang kwento na ipaglaban ang ating halaga. Matutong magpatawad kapag handa na tayo at yakapin ang hinaharap na hinubog hindi ng takot kundi ng pag-asa at ng pagmamahal. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.